good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, gandang hapon sa inyo. So break tayo sa ating pagre-review about sa mga nag-trending na stock ngayong araw. So ngayong araw is November 19, 2020. So yung mga nag-trending sa ating Philippine Stock Exchange Index ay sina ACEN or AC Energy Corporation, BDO or BDO Unibank Incorporated, C or Chelsea Logistic Holding Corporation, DITO or DITO CME Holding Corporation, DD or Double Dragon Properties Corporation, MAC or Macro Asia Corporation, MM or Merrimart Consumer Corporation, MRC or MRC Allied Incorporated, PHA or Premier Harrison Alliance Corporation, at CTEC or Certic Holding Philippines Corporation. So ito guys is nag-trending based on number of trades, so most active, top gainers or top losers. So either sa based din sa kanilang fundamentals kung meron man nilabas ito. So guys, tingnan natin ang technical ng mga stock na to at ibasihan natin kung ano yung maging ideya natin sa mga susunod na araw, kung possible pa ba na pwede pa nating sabayan as a trader or pwede tayong mag-invest dito sa mga stock na to. So guys, ang mga stock na to is gabay lamang para sa ating pagre-review ng technical. So hindi ito recommended stock for the next trading day. So maging gabay lamang natin ito sa pagbabasa ng technical. So guys, punta tayo sa ating Instagram at tingnan natin yung mga technical doon about dito sa mga nag-trending na stock. Okay guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, una natin tingnan is yung Philippine Stock Exchange Index. So, ngayong araw guys, yung ating PSEI is nagkaroon ng pagbaba ng puntos na 54.16 points or equivalent niya ng 0.77%. So, may volume siya na 11.78 billion. So, number of trades, so 175.59k. So, medyo malaki yan. At may value siya na 11.12 billion. So out of 11.12 billion, so yung net foreign buying natin is negative 1.09 billion. So it's possible na nagkaroon na to ng tinatawag na pag-profit or nag-take ng profit yung ibang mga foreign investor sa mga stock na kung saan sila nag-invest guys. So mapapansin nyo naman dito sa ating mga nag-trending na stock, so halos dito guys is nasa green. Ibig sabihin tumataas yung kanilang mga price. Dito guys sa ating ADX, so makikita natin dito na medyo may continuation yung pagtaas nitong ating PSEI kung isipin natin yung ADX. Pero yung dito sa ating RSI guys, so medyo yung volume so medyo bumababa guys. It means kasi may mga lumalabas na mga foreign investor. So hindi lang naman yung ating stock, yung ating index dito sa Pilipinas yung may pagbaba ngayong araw guys. So possible kagabi din. So may mga pagbaba din yung mga foreign index sa ibang sulok ng mundo. So tingnan natin guys sa sa US Watch na kung saan natin tinitingnan yung mga foreign indexes para malaman natin guys. So dito guys sa Market Watch, so makikita natin dito yung iba-ibang yung mga indexes guys. So nandito sa US yung Dow Jones Industrial Average. So mapapansin niyo dito yung US market. So halos Dow Jones, Nasdaq, SP 500, so Global Dow Jones, so New York Composite Index. So lahat yan guys bumaba. At yung gold, yung continuous contract is bumaba rin ng 16.2. So medyo malalaki. Ang pinakamataas na bumaba guys is yung Dow Jones. So yung sa Americas or part ng Latin America, so yung mga indexes nito guys is bumaba rin. So maliban dito sa IPC, so part to ng mga Arctic Mexico. So ito yung part nito. So may pagtaas lang guys. Ito yung may Latin America lang. Pero pagdating mo sa Europe, so may mga tumaas din. And so yun yung FTC lang, share index, yung ito lang may tumataas, pero the rest guys, yung dito yung global Dow rin na real time euro, so may pagbaba rin dyan.
So dito rin sa Asia, so ngayong araw, so yung Nikkei 225 ng Japan, saka Nikkei 300 index ng Japan din yan. So Nikkei Just Stock ng Japan. So yung halos lahat yan bumaba guys, maliban dito sa 300 index. So may pagtaas lang na siya na 1.51 points. So napakaliit lang dyan. So ang tumaas lang dito yung ACX at SP, METDAX. So ito lang yung mga tumaas dito guys. So the rest, tumaas yung Hang Seng. So bumaba rin yan ng mga indexes nila. So tumitingin tayo guys ng mga indexes sa iba-ibang US kasi nagpe-trade tayo sa Forex. Kaya mahilig tayong tumingin din ng mga market. At isa pa, tinitingnan din natin yung galaw ng ibang market sa ibang bansa kasi para malaman din natin yung magiging movement na dito sa Pilipinas. So minsan kasi mayroon to na tinatawag na nakaka-apekto rin yung movement nila guys, lalong-lalo na kapag may issue. So guys, balik tayo sa ating sa ating Instagram. So ayan nga guys, so una natin guys tingnan yung ACEN or AC Energy Corporation. So ngayon guys, mapapansin natin dito, so continuous yung pagtaas niya. So dito sa part na to guys, nagkaroon to ng momentum sa nung simula pa ng November 6. Mapapansin niyo dito yung ADX niya. So dito siya nagkaroon ng tinatawag na straightening of trend. At yung straightening of trend na pinorm niya is bullish. So mapapansin niyo dito, naka-bullish itong part na to guys sa ating ACAN. So ngayong araw guys, so tingnan natin yung mga movement niya. So dito, meron na nagkakaroon na ng tinatawag na profit yung iba. So ito, may profit agad dito ng November, yung first hour pa lang sa pre-opening pa lang. So nagkaroon agad ng profit, pero the rest niyan dyan, so meron naman nagkakaroon ng pumapasok pa rin. Ibig sabihin, may mga investment pa rin or trader na nagbabaka sakali na sa pagtaas nitong CECN at sa ganda ng kanyang mga fundamentals. Pero mapapansin nyo dito, so halos medyo nagkakaroon na nito ng tinatawag natin na profiting yung iba. So medyo marami na nagpa-profit. So ito, yung volume ng profit guys, so sinusuportahan niya yung price dito. So dito, nagkaroon na ng sideways sa part na to guys, yung movement niya yung araw. So mga last 2 to 3 hours guys na movement ay or 2 hours dito ng ating price candle. So nagkakaroon to siya ng movement at itong index dito sa 5 minutes guys, so nagkakaroon ng tinatawag na weakening. It means magkakaroon to ng tinatawag na sideways movement or either magkaroon ng pagbaba yung presyo nito. So dito sa ating RSI, so medyo nagkakaroon na siya ng sideways dito guys. At balik tayo sa ating day candle. So mapapansin nyo dito, yung ating RSI, so sobrang overbought na. So above na siya sa 80. So it possible guys, tulad ng sinasabi ko, kung mag-above na siya sa 80, so may tendency na next coming day or other day, so may possibility na magkaroon ng profit dito. So yung volume unti-unti na medyo may pagbaba na guys. So yung ating makikita dito sa kay ACN, so possible baka may nag-take profit yun dito. At yung net foreign buying nga nito, so may negative na siya na 3.16 million. So it means may foreign investor na nagte-take na ng profit guys. So yun ating masasabi dito kay ACEN guys. Pero dito sa kanyang ADXI, so may continuation yung kanyang trend. So if possible, kung magkaroon man to ng pagbaba or pag sideways ng kanyang price, at yung after naman doon kung makapag-accumulate na siya ng volume, so it means nga may break niya or bumalik pa siya sa 6 pesos na price niya. So medyo mataas na to guys compare so nung mga nakaraang taon kung saan siya nag-opening. So mapapansin nyo dito, so ito na yung pinaka higher high niyan na form is 3.04. So September 2019 pa yan. So after that, ngayon na 2020. So sa ganda nga naman ng fundamentals nitong ni ECN, so may mga contract siya na tulad ng mga sinasabi natin, hindi lang dito sa local kundi pa rin sa mga foreign. So guys, punta tayo sa ating susunod na stock, yung BDO. So si BDO guys, unti-unti na nakakapag-regain na siya. So medyo nagkakaroon na siya ng tinatawag natin na pagtaas ng presyo. So after nung pandemic, so medyo nakakabawi na. So umabot na siya ng 99. Pero yung kanto guys, yung before pandemic, yung price nito is nandito nasa 150 o pinakakanya is pinamababa is 140. So nagkaroon ng pandemic guys, so sumadsad siya talaga dito sa price na to sa 84. So ngayon medyo bumabalik na siya at nagkakaroon na siya ng yung galaw ng kanyang graph, medyo may pagtaas na. So
possible kasi guys, BDO is member ng SM Corporation. So kung napag-raise na siya ng fund at napag-settle na siya ng mga panibagong program niya about sa banking, alam naman natin na ngayon is more on tayo, digital money na ang ginagamit natin ngayon. So possible isa talaga sa magbe-benefit is itong bangko. At isa sa pinamalaking bangko dito sa Pilipinas is itong si BDO. So kaya possible baka next year, so baka makuha na natin to, maramdaman na natin yung pagbalik nito guys sa kanyang original price. So ngayon meron pa siyang, kung isa kang trader, so may window pa tayo dito na may pagtaas pa. Kasi yung ADX natin, mapapansin natin, so may continuation pa of trend. It means, pwede pa siyang tumaas. At itong ating RSI, so may volume pa naman na kayang ibigay kung magkaroon pa to ng demand guys. So tingnan natin guys sa every 5 minutes. Kung na to yung candle. So, yung candle niya guys dito sa part na to 19, so medyo trend yung kanya, yung pagtaas guys. So walang ganong sideways dito, so it means may continuation pa nga yung pagtaas nito ng kanyang presyo. So mapapansin niyo dito nagpo-form siya ng mga trend. So it possible magkaroon to ng tinatawag na pagtaas ng presyo. At dito meron man nagte-take ng profit pero hindi supported ng volume guys. So walang volume supported, unlike dito sa mga pumapasok ng buying. So medyo mataas ang mga volume nito, medyo malaki yung volume sa part na to guys. So if possible may continuation pa tong si video. At tulad ng sinasabi natin sa day candle, so may window pa na kung magkaroon man ng pagtaas to, so yung RSI niya, so hindi pa siya overbought, means may volume pa siya na kayang ibigay sa kung magkaroon pa ng demand. So sumunod guys si Chelsea. So si Chelsea ngayon guys, so after na nung Monday na tumaas siya, so nagkaroon naman siya ng 2 days na pagbaba. So medyo nagkaroon to ng retracement ng presyo. So yung price niya, so nagbo-move dito sa part na to. So it means may possibility na may tumaas itong presyo ni Chelsea. So dito guys, so dito yung price na nagkuhan guys. So naglalaro yung price sa part na to. So it means nagkakaroon to ng retest. So diyan naglalaro. So possible kung hindi lumabas yung presyo dito guys, ay kung lumabas na yung presyo dito, either yan na pag bumaba, so mag-continuous na bumaba, so may possibility na may pagbagsak yung presyo niya. So alam naman natin si Chelsea, so nanggaling siya dito sa 4 point something. Then tumaas siya kasi gawa ng mga fundamentals nangyari at panibagong project yung ipag-tie up nito sa kay dito. So si Chelsea guys, meron siyang infrastructure arm na Chesty Infrastructure Holding Corporation din. So hindi lang to logistic, kundi may infrastructure din to. At isa sa mga project niya na for the future is yung paggawa ng tower ni dito para sa pag-operate nito. So yun sa mga nakuha niya. At isa din guys, so may mayroon din subscription si dito sa sa stock na to. So possible kung nagre-retest to, so may possibility na may ipagtaas tong presyo nito. So ma-break niya ito yung price na to dito sa 5 pesos. So baka umabot pa to ng 7 pesos. At yun nga, may volume pa siya guys. It means may tendency na pag pinakawalan tong volume na to, so may possible na tumaas tong presyo. So yung tulad ng sinasabi ko, si dito is nagkakaroon siya ng tinatawag natin na fundraising. So it means kailangan siya ng mga fund para sa future na mga facilities na gagawin niya. So at meron siyang subscription dito kay Chelsea. So at si Chelsea, yung Chelsea guys is under yung Udinia Corporation, ay group of company. So may possibility na tumaas to. At ito nga, makikita yung volume niyo dito. So may mga selling dito pero mababa yung volume. So it means yung volume is hawak ng company. So may possibility na kung magkaroon to ng demand para possible na itaas yung price nito guys. So sa 5 minutes, so tingnan natin dito guys. So sa 5 minutes guys, medyo may pagbaba ito, pero parang sideways lang yung movement dito. Katulad nito yung index niya dito, so medyo may trend na weakening, pero after naman yan nagkakaroon naman siya ng straightening of trend and weakening. So it means nagre-retrace ng mga price dito guys ay si Chelsea. So may possibility na naghihintay to ng time para magkaroon ng pagtaas, or either kung bumaba man, so may possible na sasaluhin niyan. Pero para sa akin guys, baka magkaroon to ng pagtaas itong reversal kasi nga meron siyang volume na hawak guys So may possible na pag i-demand to ng mga trader or mga investor, so possible na papakawalan niya. So may net foreign buying na rin siya, so may mga
sabi ko na for investment na nagkaroon na ng profit sa kasi nga so alam natin kung saan nanggaling si Chelsea is na dito sa 4 pesos after niya nagkaroon ng tinatawag na ay after magkaroon to ng good fundamentals about sa mga future projects so biglang tumaas tong yung stock na to so possible isa yun sa mga pinasok ng mga investor so guys yun ating masasabi at yun nga wala na siyang volume guys sa selling so may possibility na magkaroon to ng reversal ng presyo. So sumunod guys si Didi. So Double Dragon. So ngayong araw, so medyo nagkaroon siya ng huge na pagtaas. So may possible marami tong naipit dito sa taas. So mapapansin nyo, mabot siya ng 15.74 ay 15.7 then bumagsak siya ng 14.68. Ibig sabihin, bumaba ng 1 pesos after niya na magkaroon ng gain. So tingnan natin guys, every 5 minutes. So ito, so, nagkaroon siya ng mga investment, pumasok dito. Then, after that, so, meron nag-take profit, guys. So, at ang profit na pagbaba, guys, so, supported ng mga volume. So, may possible na may hawak pa to ng volume si Double Dragon. At possibility niyan, may itataas pa yung kanyang presyo. So, at yung araw, so, yung closing niya, so, medyo mas mataas. So, it means nagre-retest din to yung price nito guys ni Didi. So, possible din na magkaroon to ng pagtaas ng presyo. So, kahit medyo malaki itong selling volume dito guys, na mapapansin nyo, na green at mas malaki yung selling, ay hindi yung buying pala, mas malaki yung buying kasi green. So, yung sa 5 minutes naman, kung bubuksan mo yung candle, himayin natin yung mga candle dyan. So, medyo mas malaki naman yung selling dito na volume guys. So, halos equal lang din. At possible na medyo marami lang yung number of trades ng buying. So, it means sa isang nagsisell, so marami yung bumili. So, sa possible dito sa part na to guys, so isa yung nagsell. So, possible may 3 hanggang 4 na nagkaroon ng buying position. So, yun ating masasabi guys. Kaya yung ating day candle, ating day na volume dito is green. So, it means mas marami yung nagbabay. So, yun ang ating possible. Pero kung opportunity pa guys, so, makikita natin dito. So, yung ADX niya, so, it means may straightening of trends. At nangyayari ngayon, yung trend niya is dito nagsimula yan guys sa part na to. So, nagsimula dito noong November 11. So, nag-continuous ng uptrend. So, ito, yung trend na pinoform niya is uptrend. So, ibig sabihin, kung straightening of trend ang ibig sabihin ng uptrend ng itong ADX, so, ibig sabihin may pagtaas itong si Didi or Double Dragon. So, kung may volume man, may demand man, so may possible, may ibibigay pa to guys. So, may kaya pang ibigay yung company. So, nasa 61.64 pa lang yung kanyang RSI. So, nearly lang siya overbought, pero may volume pa siya na kayang i-supply if nagkaroon man to ng demand. So, guys, si Dito. So, si Dito, continuous pa rin yung kwan guys, retest. So, tulad ng sinasabi natin, so ito yung ating kwan dyan, yung ating support, then ito yung ating resistance sa part na to. So, naglalaro pa rin yung kanyang presyo dyan. So, hindi pa rin siya lumalabas guys. So, dito, mapapansin nyo dito, nagkaroon to ng pagbaba ng presyo pero hindi yan pinabayaan ng company. So, sinuportan pa rin para maibalik yung presyo dito guys. So hindi niya na break tong yung support na to. Dito naglalaro pa siya until now. So nagkaroon siya ng recess. So nag-resume lang siya kahapon. So almost 1 week siya na walang trade. So November 18 siya nagsimula. So kahapon nga Martes. So ito retracement guys na candle. So possible dalawang retracement candle. So double pattern candle. So isang natawag to na retracement candle. So, ngayon, may volume na siya na accumulated guys. So, it possible na kung magkaroon to ng demand, so alam naman natin na maganda fundamentals dito at kailangan niya guys ng fundraising. So, may possibility yung yung stock na to. So, may karoon to ng pagtaas ng presyo. So, dito, may tinatawag na weakening of trend. So, ang confirmation ng weakening of trend niya, dito sa part na to guys. So, ito, nagwi-weaken yung trend. Then, dito, nag-weekend din dito yung trend. So, continuation yung weekend. Pero dito, nagkaroon siya ng tinatawag na retracement dito ng price. So, tinaas niya ulit. Then, after nyan, bumaba na naman siya guys. So, ang kwan nandito is wala pa siya sigurong volume. Hindi pa enough yung volume niya na accumulated niya sa mga trader. So, hawak pa rin possible ng trader o investor. So, ngayon guys, yung fundamentals na alam lang natin dito. So, possible yung nagkaroon sila ng gusto nila magkaroon ng agreement with other companies. So, ang gusto nila magkaroon ng investment is true. Yung
yung swap of share guys. So it means kung mag-i-invest ka sa kanya, so number of share ang kanyang ibibigay mo dito sa company to para kung magkaroon to ng demand, so possible may ibibigay siya doon sa mga dito sa mga investor o sa mga trader. So kaya yun ang agreement na nakikita natin dito. So I think na kung mayroon man siya mga local investor o company dito na gustong mag-invest dito, so possible yung share ang kanilang ibigay. So parang infusion ang mangyayari doon. So infusion of share. So ililipat mo yung share mo doon sa kay dito. So para lumaki yung share ni dito at kung magkaroon man to ng demand, so possible may maibigay siya. At possible doon kung fundraising, so possible na may pagtaas tong presyo ni dito. So may possibility na umabot to hanggang 8 pesos to hanggang 9 pesos guys si dito. So magkataon guys. Kasi kailangan niya ng fund para sa mga future project niya. So, sa mga facilities na gagamitin niya para sa pag-operate na as a pangatlong telco dito sa Pilipinas. So, yun natin masasabi dito kayo dito guys. So, retracement itong, kung ito, nagre-retest dito ng price. So, may possible yan guys na magkaroon to ng sinatawag natin na reversal if magkataon. So, nakakancel niyo dito, may volume siya na kaya pang ibigay. So, sumunod guys, si Mac, so major trend siya. So dito nagkaroon siya ng tinatawag natin na straightening of trend at continuation na uptrend yan. So at itong ating RSI medyo overbought na. So tingnan natin every 5 minutes guys ng mga candle nito. So medyo may nagkakaroon na dito ng tinatawag natin na itong selling. So may mga nagtitake na ng profit guys. So it possible nga na magkaroon to ng tinatawag natin na pagbaba ng presyo. So, pero dito medyo splitting node trend. So, hindi natin alam kung anong trend ang kanyang ibigay dito guys sa every 5 minutes. So, mapapansin dito sa mga price candle niya dito. So, medyo marami rin ang nagtitake ng profit dito. Pero pag titingnan nyo sa day candle, makapapansin nyo, so medyo puros mas marami yung nagbabay. Pero kung sa 5 minutes guys, so sa 5 ito dito guys, so 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 days. So tingnan natin hanggang anong araw yan sa 5 minutes. So ito 18, 19, 18, 2, 3, 4, so 14, 15, 5, 6. So dito guys, so sa 10 dito, so mapapansin nyo may mga red candle dito na mapapansin nyo medyo huge na rin na nagkakaroon siya ng tinatawag na nagtitake ng profit yung iba sa at possible yan. So yung nagbebenta dito, so may mga sumasalo, so nagbaba sakali na sumabay dito sa pagtaas ng presyo ni Mac. So si Mac guys is involved siya sa mga aviation, sa mga maintenance ng mga aircraft natin. So yung catering sa mga airport, so yun mga project niya din sa mga development din sa mga property development din dito sa Pilipinas. At alam naman natin yun, operated na yung mga natin, yung paliparan. So possible medyo gumaganda na rin itong si Mac. So yun nga lang, medyo overbought to guys yung kanya. So lagpas siya sa 80, so almost mag-smart siya yung 90. So possible dito yung kaya karon ng to ng buying guys, medyo lumaki yung buying. So iba nagte-take ng profit, yung iba naman sumasalo. So yun lang doon nangyayari. Pero yung company guys, wala na siya maibigay na volume dito sa mga trader or investor na pumapasok. So mapapansin nyo dito yung net foreign buying niya, so 194.97k lang. So medyo mababa yan. So 58.85 million. So yung foreign investor mo medyo mababa, sa 200,000 lang yung pumasok. So 0.23 yung tinaas ngayon. So may possibility na itong si Mac is magkaroon to ng tinatawag na sideways or yung weakening of trend. So ito guys medyo uptrend, so hintayin natin dito, baka mag-weaken itong kanyang ADX. So pag nag-weaken ang kanyang ADX guys, so possible yun na yung time na nagkakaroon na ng tinatawag natin na profiting yung karamihan. So yun natin masabi dito kay Mac. So mag-guys si MM. So sa MM ganun din tulad ni Mac, so sobrang overbought din ito. So halos na break nito yung price niya nung nagkaroon siya ng 4 days after ng 4 days ng IPO. So naging 4.5 ayos na break niya na yan guys. So alam naman nung si MM, so naging maganda talaga yung kanyang demand nito sa ngayong lalo na nung yung naglabas siya ng fundamentals with na nagkaroon siya ng tie-up with Foodpanda about sa online market. So yun ang isa sa mga nagdala nito guys sa kay MM. Kaya maraming investor na pumapasok ngayon dito. So ngayon medyo mayroon siyang 3.28 na foreign buying. So it means may pumasok na investment sa kanya. So may investor na pumapasok. So yun nga lang, yung volume dito guys unti-unti nang bumababa. So may possibility nga, tulad sinasabi ko sa inyo, may naka-hold ng mga volume. So nag-expect pa na may pagtaas pa to ng presyo, kaya hindi muna nagbibitaw. So mayroon siyang number 7.04k number of trades ngayong araw palitan. So pero buying, so tingnan natin ang 5 minutes guys. So sa 5 minutes, so medyo may mga na rin dito. So may mga
nag-take na rin ng profit at ito yung mga price niya guys. So medyo sideways na dito. So, it means wala nang galaw dito. So mapapansin niyo walang volume. So yung volume dito guys, so sabi ko sa inyo may nagbebenta, so may mga sumasalo din mga trader. So walang ganong malaking investor. So ito lang yung investment na pumasok guys na malaki. Pero dito sa the rest, so halos wala ng volume guys. At yung price niya, yung movement, so hindi supported din, ay yung volume din is supported dito ng price. Ang pagka-support niya guys is walang movement. So yun ang ating makikita dito. It means may tendency na anytime, either other day or next week, so may possible na magkaroon ng pagbaba or may magkaroon ng profiting itong si Pan CMM. So dito nagkaroon ng profit nung Monday pero hindi naging kwan yan, sapat. So nagkaroon pa rin ng huge number of volume naman. So possible yung palitan ng share dito guys ang ating tinitingnan. So pero sa company wala na siya maibibigay guys kung magkaroon pa to ng demand. So kung mag-hold pa ng mga share yung mga kan dito, yung mga trader or mga investor, so possible magkaroon lang to ng tinatawag natin dito na sideways ng paggalaw nitong yung kanyang price. So yung may trend pa naman to, it means in future niya, so may continuation pa yung pagtaas ng kanyang presyo. So tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo. So yun nga lang, hindi lang siya accumulated ng volume. So kung may demand man, so yun ang ating masasabi guys. So kung may magbitaw dyan, so may possible may sasalo din agad yan. So yun ang ating masasabi guys. Or possible magkaroon to ng buyback of share. So kung hindi to mapigilan natin itong pagtaas na MM guys. At yung pag-hold ng mga stock ng ating mga trader o investor. So guys, muna guys, si MRC. So MRC, continuous yung pagtaas niya guys. So nagpo-form siya ng mga pattern dito. So uptrend. So then konting sideways, then trend, then sideways, then trend na naman to. Yung lilo, then uptrend na naman siya guys. So gumaganda itong si yung ating MRC. So MRC guys, nagsimula siya sa 0.30 sa 0.25 pa. So ang last ko na to nakita is 0.36. So ngayon nagkaroon siya ng pagtaas. So possible kung nakabili ka sa kanyan guys. So sa price tayo range. So tayo dito sa 0.36. So dito tayo. So yun yung last ko na tiningnan dati. So accumulated mo is nasa 50%. So it means kumita ka na dito ng 50% guys sa stock na to. So kung nag-invest ka dito, kasi si MRC guys is for investment siya. Kung mapapansin niyo yung price nito is nasa point something. So kung even yung gamit mo, even lot normal lot ang gamit mo pala, so possible susunod ka doon sa standard na lot size na kailangan mo. So sa minimum lot size, so 10,000 per trade ang kailangan mo dito or minimum na i-invest mo. So times 10,000 every share na kailangan mo bilhin. So kung bibili ka ng kung lampas sa 10,000, so susunod is 10,000. So dapat accumulated by 10,000. So ngayon kung nag-invest ka dito, so possible marami siya lang mayroon ka ng profit. Pero ngayon guys, so hindi na siya possible na for kasi nga nasa overbought na. So possible magkaroon to ng profiting. At ito nga yung kanyang ADX guys, so mapapansin niyo dito medyo nagkakaroon siya ng tinatawag na normal na paggalaw. So it means may pag-weekend to. So kung yung ADX niya is bumaba, it means may pag-weekend yung trend na perform niya. So yun ang ating masasabi dito kay MRC guys. So may possibility kasi overbought na siya. So sa 5 minutes, so, tingnan natin ito guys. Sa 5 minutes candle niya, so mapapansin nyo dito sa 5 minutes candle niya. So ngayon araw 19, so medyo trend nga rin. So yung medyo huge ang kanyang pagtaas nitong kanyang candle guys. So may possibility sa next na is may pagbaba itong si MRC guys. So sumunod guys si PHA. So Premier Harrison, so medyo sideways siya ngayong hindi to, kaya naka 5 minutes so sa day. So medyo huge yung pagtaas guys at yung volume niya. So ADX niya, so din, uptrend din. So may possible na trend. So medyo maganda kasi naging fundamentals ito guys na nabasa natin dito at yun ang nagdala dito. So nung gap up niya nung Friday, so na-continuous yan. So may nag-take ng profit. Then ngayon, so nung nakita maganda yung movement guys, so alam naman natin dito sa stock market, so pakiramdaman tayo. So pagtaas niya, it means may magandang indication yung pagtaas nito. So may pinasok agad ng mga investment. So number of trades ngayong araw so 11.03k. So tingnan natin guys ang 5 minutes. So medyo supported ng volume. So yung price movement, so may nagre-break profit. So yung pagtaas ng price guys, so sinusuportahan ng volume guys. So it means may
may good indication itong CPHA. Pero yun nga lang, medyo sideways na yung galaw dito ng after ng 10:30 guys. So medyo nagkaroon ng sideways yung movement, at yung mga volume dito, yung price, so wala na rin galaw guys. So almost walang hindi gumagalaw. So may mga buying dito. So yun tingnan natin sa day. So RSI, so overbought. So may continuation of trend, straightening of trend. So pero walang volume. So ang mangyayari dito, kung may magbibitaw, so may sasalo din agad. So yun natin makikita dito kay PHA guys. So medyo overbought lang siya. So kung hindi sana siya overbought, so maganda sana tong stock na to. So sunod guys si Tech. So ngayon si Tech, medyo sideways lang yung movement nito. So may pagbaba siya. So yung ito yung ADX, so may continuation. So it means may volume pa siya na kaya ibigay. So si Tech guys, naging bumalik to sa kanyang trend guys nung nagkaroon to ng tinatawag natin na gumanda yung kanya, yung fundamentals ito. So, si Tech guys, yung counterpart niya na Silicon Valley sa Amerika. So, isa yun sa nakakuha ng project na para mag-supply ng mga antena sa magagamitin ng pag-upgrade ng internet connection nila. So, from 4G to 5G. So, upgrading ng mga guys, ng facility. So, yun ang nakuha ni Silicon Valley. So Silicon Valley guys is counterpart itong si Tech dito sa Pilipinas. So possible si Tech, so dito rin magkukuha to ng mga yung tinatawag natin ng mga materials, so para sa pagkuha nito sa mga gagamiting antena. So kaya naging maganda itong si Tech guys. So maraming invested pumasok dito. So 2.91 million. So yun nga lang nung mga nakaraan, so medyo nagkaroon to ng profiting na dito. So I think kung kailan ba siya, so mga last month ba, so October o September siya nagsimula guys nung na yan, yung news na yun. So kaya medyo tumaas itong si Tech guys ng kanyang presyo. Pero ngayon guys, medyo sideways yung kanyang movement. So ngayon may i-break niya. Kung ma-break niya ito guys, yung part na to, so may possible may continuation pa. Pero ito may pa dito, may resistance pa dito na isa. So ito yung titingnan. So nasa 6.92. So kung ma-break to 6.92, may possibility na bumalik to si Tech sa 8 pesos to 9 pesos na price guys. So ngayon yung ADX niya, so medyo may continuation pa yan. So dito siya nagsimula ng straightening of trend at continuation na support niya dyan. So dito nagkaroon siya ng tinatawag na sideways. Pero dito may puniform na siya ng panibagong straightening of trend. At possible na uptrend ang kanyang ipo-form guys. So tingnan natin ang susunod ng candle. So ngayon sa kanyang RSI, so may volume pa naman siya if magkaroon lang siya ng demand. So kung may pagtaas pa si Tech, so possible may bibigay pa siya ng volume guys. So in the next coming days. So yun ating masasabi dito sa mga nag-trending na stock guys. So guys, ideya lang ang ating binibigay. So hindi tayo nagre-recommend ng mga stock dito guys. So binabasa lang natin dito ang mga kalagayan ng mga stock about sa technical. So ang mga pinipili natin na stock is based sa mga nag-trending na stock. So based sa top gainer, so top loser, so most active, saka number of trades na nangyari guys. So guys, yun lamang ang ating masasabi dito sa mga nag-trending na stock. So kung gusto nyo basahin yung ibang mga stock guys, so marami namang stock dito na maganda yung mga ngayon, yung naging takbo. So sina ABA, so mga tumataas na stock. So itong sina Sun, so maganda rin to. Si GMA7, so Cebu Pacific, so medyo malaki rin ang number of trades. So 2.31 guys. So wala nga lang sila sa trending guys. So pero pasok pa rin sila yan sa tinatawag natin na top gainers or either na most active. So dito marami dito sina Ali, so na SM, so may mga volumes guys or value na malaki. So medyo dito tayo maganda maghanap ng stock guys at tingnan natin yung technical nila. It possible na kaya pa i-sustain yung trending or uptrend ng price guys. So alam natin sa stock market, so ang pwede natin pagkitaan is yung pagtaas ng presyo, at para tumaas yung presyo kailangan may volume na sustain. So kailangan malaman natin kung may volume ba na kayang ibigay para kung may karoon ng demand ang itong stock na to. So guys, yun lang ang aking masasabi. At sana maraming salamat pala sa mga nanonood ng video ito. So sana patuloy pa rin tangkilikin yung ating pagre-review. So guys, maraming salamat sa inyo.